We're now ready for interpellation. May we call on the first, our Assistant Minority Leader, Marisa Magsino. You have the floor. Magandang umaga po sa ating DNR family, Secretary Loizaga, to our colleagues, our former President, PGMA, sa ating pong lahat. Noong pong nakaraang buwan ng Hulyong, muli pong nanariwa sa ating alaala, sa ating pong mga kababayan, ang lupit po ng bagyong Ondoy noong 2009. Dahil po sa paghagupit po ng bagyong Karina at ng habagat na nagdulot po ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig po na probinsya. Muli na naman pong pinag-usapan ano po ba ang nangyayari sa ating flood control projects ng ating pamahalaan. Sabi naman po ng DPWH at ng MMDA, isa rin daw pong problema na nagpapalala ng pagbaha ay ang tambak-tambak na basura na bumabara po sa ating mga drainage canals at nagpapaapaw sa mga ilog at estero dahil sa heavy siltation ng mga ito. Bakit po hindi na matapos-tapos ang problema ng pagdami at maling pagtatapon ng ating mga basura? Sa ilalim po kasi ng Republic Act No. 9003 or yung ating Ecological Solid Waste Management Act of 2000, ang DNR po ang katuwang ay DOH, DILG at iba pa po nating mga ahensya ay inaatasang pong magsagawa ng inventaryo ng lahat ng solid waste facilities at sites sa ating buong bansa at projection ng waste generation. Sa aking pong katanungan, sa Metro Manila po, Madam Chair, ilan po, nasaan po at anong uri po ng waste disposal facilities ang gumagana sa kasalukuyan ayon po sa inventaryo ng DNR? Madam Chair. Madam Secretary, you may respond. Thank you, Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. For the precise response, Mr. Chair, I will turn over to you, Sec. Jonas Leones, and to Kan. Good morning, Madam Chair. Just to respond to the question of the Honorable Magsino, first and foremost, relative to the post, if she's referring to the Karina typhoon, so for the relative to this, as part of the NCR program on solid waste management, it is incorporated as well in the Manila Bay Rehabilitation Program because there is an Estero Ranger program under the Manila Bay wherein we hire 1,467 Estero Rangers embedded in the barangays along waterways. So, several barangays had already replicated, like mirrored the Estero Ranger program wherein they also employ to address, and these Estero Rangers conduct every day waste cleanup, and then supervising them our river, we were able to cluster it, and then there are river protection officer supervising them. And then as far as the disposal facilities, for Metro Manila, the waste disposal sites, one is in the Tansa, and then the Pileco, and then the other one is in the New San Mateo landfill, and then the third one is in Rodriguez, Rizal. This is where Metro Manila dispose its residual waste. So aside from... Okay. Mr. Chair, thank you for that po. Pero, okay, nandito po meron po tayo sa Tansa, San Mateo, at saka po sa Rodriguez para sa ating mga disposal facilities. Ano naman po yung estimate natin na kabuang volume or daily average ng mga basura na nililikha po o nalilika sa araw-araw sa Metro Manila sa nakalipas po na, let's just say, 2 years or 3 years po, Mr. Chair? From the DNR family, you may respond. Madam Chair, if I may. Totoo po na talagang maraming basura po tayo sa Pilipinas. Totoo po yan, every day we're generating 61,000 tons of garbage every day. And in Metro Manila alone, meron tayong 3 lang pong disposal site. 1 in Navotas, 2 po San Mateo. So yun po, ang ginagawa po natin dahil
under the 9003 po, Madam, talagang ang key actor po rito ay local government units. Under the law, the DNR only provides technical assistance. In fact, in the past, wala po talagang budget for solid waste. Recently na lang po nagkaroon. So, ginagawa po natin, we keep on coordinating with the local government units by providing technical assistance, guidance on how to dispose. Ito lang po yung nagagawa natin. But ngayon, we are looking at how we can identify possible disposal model, hindi lang po yung sa landfill. In fact, under the extended producer responsibility, we're looking at new technologies po on how we can address and dispose properly yung mga waste na generated. So, ito po yung ating ginagawa ngayon. Talagang very serious po yung problem on garbage, and we recognize that we need to undertake some drastic measures to address po yung generation ng waste natin sa bansa. Thank you for that. Mr. Chair, follow-up question po. Kung ganun po na kakulangan ang ating pong problema ng ating pong waste disposal facilities sa Metro Manila, kung ganun po, ano po ang plano natin? Sabi nyo nga po, technical assistance po ang DNR. I know for a fact na may mga kumpanya po na nag-o-offer po ng mga ganitong waste management, di pa po? Ngayon, paano po matutugunan nito sa tulong din po ng LGU or ng Metro Manila Council? Kung ang LGU po ay wala pong sapat na kakayahan o wala pong pondo, makakatulong po ba ang DNR to be able to build waste disposal facility, or more on technical assistance po ang DNR? Madam Chair, Mr. Chair, aside from the technical assistance, with the minimal budget coming from our Congress, nakakapag-provide din po ang DNR ng mga facilities, mga equipment like shredder, mga backhoe po para matulungan din po yung local government units. And aside from that, the DNR took initiatives to coordinate with some industries. Tama po yung industries at nakakasuporta po ito. 2 truck ang ginagawa natin, Madam. Sa 9003 po, we are enhancing our implementation ng ecological solid waste po. Zero waste ang ginagawa natin. Nakikita po na po naman natin na certain few percentage lang po yung mga solid talagang for disposal. If we can undertake ecological solid waste management, yung reuse, recycle, talagang 80% po ng ating waste marireduce kung talagang we will strictly implementing the ecological solid waste with the local government units. Ang second po, yung pag-address po ng mga plastics, dahil hindi naman po talaga ito kailangan ma-address kagad. So we need some technologies. Kami po sa DNR, so magkita po na aming kalihim, nagkipag-coordinate na po tayo sa mga ibang bansa kung ano yung mga available technology on how to address and dispose mga plastics natin. Okay. Ma'am, out of the 61,000 tons of solid waste, 15,000 po doon ay plastic, based po sa record ng DNR. Thank you po. Mr. Chair, tama naman po yun kasi ngayon kaya nakikita natin sa mga groceries, hindi na po plastic ang mga ginagamit pang nag-grocery tayo, mga supot na po. Sa ilalim po ng RA 9003, may nilagay po ang Solid Waste Management Fund sa pamamahala po ng National Solid Waste Management Commission na nasa ilalim po ng Office of the President, kung saan po ang ating kalihim ng DNR tumatayong chairman. Ayon po sa batas, ito po ay maaari nating gamitin sa pagtatayo po ng mga waste disposal facilities. Tanong po, maaari po bang malaman natin ang status po ng pondong ito, kung magkano po ang kasalukuyang halaga nito at kung saan na po nagamit ito in the past 2 or 3 years, kasi si Secretary Loizaga kapapasok din lang po. So, sabihin na po nating 2 years o within 5 years dahil nandito na po kayo sa DNR long before pumasok po si Secretary Loizaga. Meron po ba napunta sa proyektong ito na tutugon sa problema po ng basura, Mr. Chair? Madam Secretary, you may respond. Thank you, Mr. Chair. If I may, I will turn over to Yusek Mitch Kuna, who was on top of the National Solid Waste Management Council. Thank you very much, Mr. Chair. The Solid Waste Management Commission is composed of different agencies chaired by the DNR, and the Commission approves the 10-year Solid Waste Management Plan of the LGUs, who in fact submit these solid waste management plans for implementation. So,
yung mga iba't ibang LGU po, they're supposed to allot a certain amount from their budget to comply with the solid waste management plan which they submit and which are eventually approved. Mr. Chair, Yes, you may. may I reiterate po, ano po ang pondong halaga? Magkano po ang napunta dito po sa fund na ito, dito po sa ating pong problema sa basura? Well, the commission, Mr. Chair, the commission does not connect any of the funds from the LGU. They are allotted for their particular use and hindi po napupunta sa national government yon. Pakiulit lang po yun, Mr. Chair, kasi maingay po kanina yung ano, Yes, sound. Mr. Chair, the funds allocated for their part. Budget po, nasabi po natin, ang budget ay sa under the office of the President. So, wala po kaming... Wala pong for solid waste. Policy formulation the LGUs in compare 10 years of Chair, it's not a special account that is being remitted to the DNR or to the PBM, solid waste management. Sorry. Madam Chair. Pakiulit lang po. Sorry, Kong Marisa. So, it's not lodged Ma'am, with the DNR? Itong ma'am, amount na to? Itong amount, ma'am, that I mentioned is part of our appropriations for 2024. So, nasa inyo to? Opo. Pero yung sinasabi po na in-establish ng RA 9003 na Solid Waste Management Fund is not a special account that is within Okay, the ang tinatanong lang Opo. namin is, itong amount na to? Yes, ma'am. Is with you? Yes, ma'am. Part Okay. po ito ng Okay. appropriations na. So, nandoon. Okay, Madam Chair. So, it was clarified na 206 million po for 2024. So, ito po ba ay nagamit po sa problema natin sa basura? Kasi po, Madam Chair, ang nakita po natin, ito nga po yung susunod kong katanungan, nakita ko po dito, noong 2023, ang DNR po, may pondo lang po na 3.9 million para 3.9 million lang po para sa demolition, relocation, desilting, dredging operations. Bigla, lumiit po ngayon 2024, nasa NEP po ito, ng 100,000. Kaya nagulat po ako, 3 beses po namin chinek, 100,000 po lumalabas na 2024, samantalang nandito po pala 206 million at during the report po kanina, meron po tayo sa Manila Bay Rehabilitation na 159 million. So, itutuloy ko na lamang po, bakit po ganito kaliit? Magkano po ba talaga ang napupunta sa desilting, dredging operations? Kaya po siguro nakapagtataka kung bakit highly silted po ang ating mga estero sa Metro Manila at nagiging sanhi na malawakang pag-ulan at pagbaha tuwing mag-uulan po, lalo na po yung recently na Karina. Para po sa 2025, ang proposed budget po sa demolition relocation, desilting dredging ay 100 o 10 million. Magkakasya po ba ito? Magkano ay 100 o 10 million. Magkakasya po ba ito? Magkano po ang napupunta sa desilting dredging expenses? Sapat po ba ito para magkaroon tayo ng impact sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila? Pero meron naman po pala tayong budget. Pero nandito po sa 2025 na inyo pong proposed budget ay 10 million lang po. Paano dito sa mga problema natin sa Metro Manila when it comes to desilting and dredging? Ang 100,000 ng 2024 is impossible. Ang 2025 proposed budget na 10 million is very impossible din po. Pero may budget naman po pala tayong pwedeng magamit. Sana magamit na po natin. So ano po ba yung totoo talaga sa proposed budget po? Congresswoman, may I ask Yusek Jonas to please clarify the selecting of the items
relating to solid waste. Mr. Jonas, go ahead. Yes, thank you, Madam, for the opportunity. Iklaro lang, ma'am, kasi yung budget natin sa solid waste, dalaw po yung expense item. Meron pong solid waste management na fund na nakalodge po sa EMB, may solid waste management fund. Dito naman po sa under Manila Bay Rehabilitation, meron din po tayong pondo na makahiwalay po sila. So, although we are coordinating with the EMB on how to address the garbage, ang malaking pong pondo dyan ay sa Manila Bay. Sa Manila Bay po, medyo maliit po talaga yan dahil naging component lang po siya ng Manila Bay. Hindi po talaga iyon ang, although kasama sa mga components, but basically ang kailangan, ang nina-address po natin doon sa Manila Bay ay una-una yung liquid waste, yung solid waste, yung resettlement, and then yung mga enforcement po ng environmental law. So, maliit po talaga yung solid, yung funding natin dyan. Hindi po lahat, buong amount dyan ay sa solid waste. Because yung solid waste will only be part of the rehabilitation of the Manila Bay. For 2025 po, nakapopropose po tayo ng for solid waste, meron po kaming sa clearing, grubbing, and desilting in the amount of 25 million for 2025. This will cover the esteros, different esteros and creeks na nagdi-discharge po ng wastewater at solid waste. Cleaning po ito. Nag-i-implement po kasama na din po dito ang DPWH. So, ang DNR po, although the funding is downloaded to the DNR, but since the implementation of the Manila Bay Rehabilitation is interagency, so we tap the expertise of the different other agencies to implement the activities. For example, the silting activities, although sa amin ng pondo, but we are entering into MOA with the DPWH to undertake the silting and grabbing of these river creeks and esteros. Yun po yung mga design namin, ma'am. Thank you.